Hi everyone! Kamusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel, Vivian Casey, where I share my experiences as Filipina living in South Africa. Ngayong araw ay may dumating sa amin na maglilinis ng buong kapaligiran. Ito nga palang hinawakan ko ay para siyang makupa or tambis sa atin sa Pilipinas. Nakakain din daw ito, sabi ng isang lokal na kakilala namin na napagtanungan namin. Tinaray pa nga niyang kainin sa harap namin para maniwala kami na nakakain talaga siya. At ang kalasa niya is yun ngang tambis or makupa natin. Mamimitas ako ng sitaw. Talbos ng kamote. At gawa ng ako ay magsisinigang ng pompano. At hindi na ako nakakakain ng isda ng isang linggo na yata o 2 linggo na pati. So, naisipan ko nang magsinigang dahil nakakaano na yung ulam laging karne. Hindi ko kaya na puro karne. So, let's go. Narito ako sa likuran at mamimitas ako ng sitaw dahil magsisinigang ako ng pompano. So, marami naman sitaw uli. Nakatatlo. Medyo nadadry nga. Kunin na natin ito. Dahil sobrang init ngayon. As in, kahit magdilig ako ng tuwing hapon, talagang nadadry. Sobrang init ng kamatis. Pag hinawakan mo ay sobrang init ng kamatis. Dahil tag-init ngayon dito, ang halaman talaga ay parang natutuyo. Dalawa. Ito pa. Sayang eh. Tasin natin. Ito pa. Isa pa. Walang talbos. Hindi ginagulang. Ito pa. Ito pa. Ayan. Palagay ko okay na ito. Itong aking kinuhang sitaw. Mamaya magdidilig ako. Sobrang init po. Ayan lang nakuha ko. Pero okay na ito. Pang sinigang Hindi na rin ako kumuha ng balik talbos na na kamote dahil nga medyo tuyo siya dahil medyo mainit dito. Kaya hindi na ako kumuha. Tuwing linggo, may pumupunta sa amin dito na maglilinis ng buong kapaligiran. Inutusan ng asawa ko na lahat ng dahon ay ilalagay dito sa kanto at lalagyan ng lupa. At pag nabulok ay siya kong gagamitin sa mga halaman ko pampataba. So iyan ay babasain ng water para mabulok agad ito mga dahon. At meron kami nitong halaman na ito, natatandaan ko nung pandemic, sobrang mahal nito. Ito ay narito lang sa gilid namin nakakapit at hindi ko alam kung anong tawag pero nung pandemic napakamahal nito. At ito nga yung mga tanim kong amarillo. Pero iba dyan, sinabog ko lang yung dito. Yung pinakang bulaklak nung natuyo. Ay, ang dami. Oh. At ang tibay pati nila sa init. Hindi sila basta na natutuyo. Hindi tulad ng ibang halaman na talaga natutuyo. Narito yung aking mga kamuting kahoy. Pero ito'y October, November, December, January, 3 buwan na. Pero parang naliliitan ako dahil nasa likodan ay medyo malalaki. Ito ay medyo maliliit. So di ko alam baka sa lupa. Pero di dapat 6 na buwan daw ay pwede nang anihin. Ay mukhang sa 6 na buwan na hindi pa itong pwedeng anihin at maliliit pa. Tapos nakabuhay ako dito ng Indian mango. O ayan, sana ito magtuloy-tuloy na rin. Manguha na rin tayo ng kamatis na ilalagay sa sinigang. So ayan, ito ay cherry tomatoes actually. Ay hinog na, ay ilagay na rin laan natin sa sinigang. Madami mong bunga ang cherry tomatoes.
Medyo matamis-tamis siya. Pwede na itong ilagay sa sinigang. Di ba ga? Libre ang kamatis at sitaw. At ito yung aking malunggay. Tingnan nyo. 3 peraso lang talaga yung nabuhay ko dun sa napakadaming mga buto. Pero sana naman ay magtuloy-tuloy na. Pero parang nagkasakit nga at ang dahon ay parang naninilaw. So, hindi ko alam kung mabubuhay ito ng tuluyan. Pero sana, kahit isa man lang para ako ay merong malunggay na dito. And tingnan nyo sa init, nagkatuyo-tuyo na yung mga dahon. Pero mamaya babalik siguro yan. Pag nadiligan ko, ayan. Nakikita niyo yung mga nagkalat na nabuo na butternut. Ayan. Andun. May isa pa doon. Ayan. At yung dalawa doon. Ayan. Yung butternut. Pero hindi pa siya. Kahit malaki na ay mura pa rin. And yung aking mga bulaklak dito. So ayan. Ang gagandahan. Madamo lang papalinis ko tuloy yan. Tapos meron ako dito kangkong. O diba nakabuhay ako ng kangkong. Ano kaya kung ito ay talbusan ko na? Hindi kaya mamatay ito at ilagay ko na sa sinigang. Pero parang maliit pa. Wag na muna. Saka na lang pagka medyo tumubo na. So ayan. Itong isda ay available ito sa Asian store. Mostly ang makikita doon ay ulo ng salmon, pampano, tapos yung isa pang isda pero hindi ko siya nakilala, parang redfish ang tawag ko dahil mukha siyang red. And dahil ang kulay niya is red. So wala naman ako nakikita ng tilapia pero pag minsan meron kaso hindi ako bumibili kasi hindi nga siya sariwa. So, mas prepared ko talaga is pampano or yung redfish. Actually, mabibili niyo siya ng ganito balot-balot. Yung isa nga ay parang galing pa talagang China. Kasi yung balot niya is, ito. Yung balot niya is Chinese character yung mga nakasulat. So, ito ay parang dito lang ito binalot. Kasi walang brand kumbaga. And ang presyo is 122. Ito yung maliit lang ha. Ito yung nakuha ko yung maliit. 122 times. Siguro ay ito yung mga 200 plus. Mga baka pati 300 eh. Sulat ko mamaya yung mismong price diyan. So ito ay hinihiwa-hiwa ko lang. Para naman. Yeah. Para sakto lang yung size. Kasi ako lang ang kakain yan. Ginagamitan ko ng pang anong bato dahil mahirap anuhin yung pinakantinik. Yan. Yan. Ginagamitan ko. May nagtatanong lagi sa akin kung bakit daw walang ibang isda dito. Kung saan po ako nakatira is inland. Meron man ako mabili ay sa Asian store, sa mga market nila ay wala masyado. Meron ako ilang nakita pero hindi ko kursunado yung isda kasi mas mukha pang bilasa sa akin. Sa ibang part naman ng South Africa, mayroon namang isda, sagana sila dahil malapit sila sa dagat. Katulad ng Cape Town, Durban, Port Elizabeth. Ang isa sa mga hilig ng South African ay karne. Makikarne sila. So, pag nakapag-asawa kayo ng South African, ay doon ninyo talaga mag-a-adjust sa pagkakarne. Especially kung sa Pilipinas ay hindi kayo mahilig sa karne at kayo ay isda, gulay, ay doon naman masusubok ang inyong pag-a-adjust. Dahil yung asawa ko naman, kahit siya ay Asian, ay born and raised siya rito. Pati yung mga magulang niya. So, ang nangyayari, talagang na-adapt nila yung culture dito. So, hindi nga siya marunong magsalita ng Mandarin. So, talagang siya ay mahilig din sa karne. Talagang halos everyday ay may karne. So, ang lulutuin ko ngayon ay chicken garlic.
Korean glazed chicken. So, dali na nagustuhan niya sa chicken na niluto ko dati. So, ayan. Magluluto tayo ng glazed chicken. So, para sa hapunan. Marinate ko na yung chicken. So, sugar, pepper, so garlic, a bit of soy sauce, chop, and then walang lemon o calamansi, so vinegar na lang. That's all. Oh, naglahan. Medyo paus ako ngayon dahil nagkasakit ako dahil nga medyo nag-iiba ang weather dito sa South Africa. At habang nag-edit ako, napansin ko na kalahati lang pala ng mukha ang kita dito sa screen. So wala na akong magagawa dahil natapos ko na itong i-video. So lagay ko na rin. So itong part na ito, naghiwa na ako ng sibuyas at kamatis. Lahat ng kamatis na hinihiwa ko is galing sa garden. At yung sibuyas na puti na gamit ko, binili ko lang yan kasi hindi nga ako makabuhay ng sibuyas dito. Hindi ko alam kung dahil hindi lang ako makabuhay or sa panahon. Pero doon sa nagtatanong sa akin kung bakit daw laging puting sibuyas ang gamit ko, is mas mura siya doon sa pulang sibuyas. Doon sa mga binibilan namin, mas mura siya, kaya laging puti ang gamit ko. At mas gusto ko pati yung puti at hindi ko masyadong nalalasahan yung lasa ng sibuyas. Sa isang video na nagluluto ako, may nagtatanong kung bakit daw ganun itsura ng kamatis na niluluto ko. Parang hindi na fresh. Ang kamatis po na yun is nilalagay ko sa freezer dahil marami yung naaani ko. Para ma-preserve, ang ginagawa ko ay nilalagay ko siya sa freezer. At pagka kailangan ko na, ang ginagawa ko, dinidefrost ko lang siya at yun ang niluluto ko. Kaya po, mukhang malambot siya and mukhang hindi na fresh. Pero nung ilagay ko sa freezer, ay fresh siya from the garden. May isa pang comment, ano daw yung pagkakatulad at pagkakaiba ng South African and Filipino vegetables? Well, depende. Kasi magkaiba yung climate ng South Africa at Philippines. Of course, magkaiba rin yung cuisine or yung mga pagluluto, para ng pagluluto. And of course, yung agricultural tradition ng bawat bansa. So, ito ay based lamang sa aking observation pag napunta ako sa mga market. Leafy greens, ang South African ay merong spinach, kale, cabbage, morogo, yung wild spinach nila, Swiss chard. While naman sa Philippines, meron tayong malunggay, water spinach or kangkong, petchay, alugbati. Sa root crops naman or root vegetables, dito naman ay mas famous sa kanila ang potatoes, carrot, beets, turnip, sweet potatoes. While naman sa Philippines, meron tayong kamuting bagin, ubi, gabi, labanos. Yun ang madalas nating makikita sa ating market. At sa mga beans naman, ang nakikita ko dito ay green beans, cowpeas, lentils, sugar snap peas. So, while sa Pilipinas, meron tayong sitaw, ayan tulad ng aking niluluto. Meron din tayong munggo, bataw. Sa fruiting vegetables naman, meron sila ditong butternut, squash, bell pepper, eggplant, pumpkin, tomatoes. Sa atin naman, famous ang talong natin, ampalaya, kalabasa, sayote. So, kung makikita nyo, malaki ang pagkakaiba. Yung mga gulay natin ay hindi pangkaraniwan dito na matatagpuan sa kanilang market. Meron man, siguro pa ilan-ilan lang, at sa Asian store natin makikita usually.
at makakahingi ka rin ay sa mga kapwa Pilipino natin na meron na ring tanim. So magluluto nga pala ako ng glazed chicken at yung asawa ko kasi hindi siya kumakain ng isda. So pag nagluluto kami ng Sunday dito sa labas ng bahay namin, may isang karne na para sa kanya at ako naman isda. Paborito ng asawa ko ang glazed chicken dahil nakatikim siya sa Pilipinas nung kumain kami sa Bonchon. So nung bumalik kami dito sa South Africa, tinanong ako kung pwede ko daw lutuin. Dahil hindi rin naman ako sigurado sa lasa, nag-search na lang ako sa YouTube, kaya naluluto ko siya ngayon. So ayan na yung aking sinigang. Naglagay ako ng sibuyas, kamatis at asin. Sinunod ko na agad yung sitaw dahil wala akong ibang gulay, yan lang. So pagkatapos niyan, ilalagay ko na rin yung isda. So nagluluto ako ng isang malakihan na at yan ay iniinit ko na lang kapag gusto ko ng ulam. Hi, Chef! Ate, yung naghahanap po sa asawa ko dyan, ay ito po yung asawa ko kasi may comment doon sa isang video. Bakit ikaw lang po lagi na nasa video, hindi ko nakikita yung asawa mo? Camera shy po ang asawa ko, bihirang-bihirang makakagip. Natin ang ulo. One. Katawan. Dibdib. At paa. Buntot. So, yan. So, dahil kumulo na, lagyan natin ito pampaasin. So, lagyan na rin natin yan. Nag-iisang siling haba. Ow! Walang talbos pero okay na yan. So, gumawa ako ng base na sauce. Oh, tingnan mo yung base. Ayos ang pagkakaglaze. Yeah, inam. Sarap. Kung napapansin nyo, nakalagay ang kaldero at saka yung mga lagay ng ulam dyan sa lamesa. Kasi gusto ko yung maranasan niya, yung probinsya style. Pag may pagkakataon kami, kumakain kami dito sa labas. At parang nasa probinsya lang din kami sa Pilipinas kung kumain. Ang kulang na lang na matutunan niya yung pagkakamay. Yun ang hindi ko pa naiituro. Pero itong pagbubudol fight, yung pagkain-kain sa labas, parang picnic, and then yung mga kaldero ay nakapatong sa lamesa, which is okay sa kanya kasi kahit papaano naalalaman niya yung kultura na meron ako at natutuwa ako kasi yung kultura na meron ako is niyayakap niya. So nakakatuwa na tanggap niya itong mga ganitong mga pakanako tuwing Sunday. So of course ako din dapat sa kanya ganun din. So meron sila ditong kinasanayan na tawag nila is braai. Kung sa Pilipinas, ini yung pag-iihaw-ihaw natin. So but dito ay mostly karne yung kanilang binabray. So mahilig siya sa ganun. Kaya ang ginagawa ko, pag minsan fusion, kumbaga may ihaw-ihaw akong isda, may ihaw-ihaw din siya ng karne at mga sausages. That's it. Yun lang for today. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!